Hello mga ka-5-9, and magandang topic ito ngayon natin dahil ito ay tungkol sa ating PhilHealth, no? Kung saan ito nga pinaliliwanag ngayon dito ni Congressman Ili Kamanggagawa dahil maraming issue na kumbaga may mga company or mga kumpanya na kinakaltas yung PhilHealth din na hindi hinuhulog or hindi nire-remit. So siyempre pag-usapan natin ngayon dito yan. At ganun pa man, mayroon tayong video na panoorin dito kay Congressman Ili na kung saan siya ngayong boses ng mga manggagawa. At ito, mga ka-5-9, kayo ba is aware dito sa nasabing PhilHealth? At isa ako dito sa nagrereklamo sa PhilHealth dahil nga napakalaki ng kaltas. Alam nyo, sa bawat sweldo, kung hindi nyo lang alam, at siyempre hindi ito napapansin ng mga walang payslip. Pero every sweldo ay may kaltas tayong 382.25 sa PhilHealth lang po yun. So yun po yung problema kasi nga napakalaki ng kaltas na yan every sweldo, pero ang tanong hindi naman kasi natin yan nagagamit talaga. Hindi naman natin hinihiling natin gagamitin, bagkos ang tanong kung saan napupunta yung pondo na yan. Dati kasi actually yung PhilHealth is 50 pesos lang yon, yung kasabay pa ng SSS pag kinakaltas. So nung ang nangyari nung sinulo na yung PhilHealth is ayun na yung lumabas 382.25 pesos. Tuwing sweldo po yan ha. So napakalaki ng kinakaltas sa atin. So ikaw ka-5-9, kinakaltasan ka ba ng PhilHealth tuwing sweldo? Kung hindi mo alam or kung kinakaltasan ka pero hindi mo napapansin, napakalaking kaltas po ito. Pakinggan natin muna itong video ni Congressman Ili na kung saan ito nga mayroong mga nagrereklamo na ating mga kababayan na mga nagtatrabaho or mga kamanggagawa na kung saan ito pa ang isang problema kasi nga kinakaltasan ng PhilHealth pero hindi nire-remit. Kung tayo nga na may problema na may PhilHealth tayong kinakaltas pero nire-remit, ano pa kayo yung kinakaltasan ka ng PhilHealth pero hindi nire-remit? Kaya pag halimbawa mayroon ka ng problema is hindi mo na siya magagamit kasi nga walang hulog ang iyong PhilHealth. Pakinggan muna natin itong video ni Ili Kamanggagawa, no? Ito yung video niya. Hindi ba pinapatunayan lang ng ganitong anunsyo ng Pangulo kung gaano kainutil at kawalang kwenta ang Department of Labor and Employment? Lalo na po si Secretary Benny Laguesma, nagpapalaki lang ng tiyan at ng bayag Mga boss, nag-anunsyo si PBBM ng amnesty para doon sa mga unsettled o hindi nabayaran ng mga PhilHealth contribution ng mga manggagawa. So binibigyan nito ng pagkakataon, lalong-lalo na yung mga employer, na isettle yung mga hindi nahulugan na PhilHealth contribution ng kanilang mga manggagawa. Ngayon mga boss, bagamat good news yan, yung sinabi ni Pangulo, nagbubukas yan sa isang mas malaki at mas importante na tanong. Bakit in the first place itong mga gago ng mga employer at kumpanya na to, hindi hinuhulugan yung PhilHealth at iba pang government-mandated benefits ng kanilang mga manggagawa? Hindi ba binubunyag lang nito kung gaano kawalang pangil at kawalang tapang ang mga ahensya ng gobyerno para habulin ang mga employer, ang mga kumpanya na hindi sumusunod at hindi nagpapatupad ng basic labor standards? Kahit saan kayo pumunta mga boss, ito ang numero 1 na dinadaing at nirereklamo ng mga manggagawa sa kahit anong industriya, na buwan-buwan doon sa payslip ng mga manggagawa, makikita doon yung napakalalaking mga kaltas sa government-mandated benefits. Tapos pag dumating na ang punto nakakailanganin na ito ng mga manggagawa, malalaman nila, hindi pala naguhulog itong mga demonyo. Kung ginagawa lang ng Department of Labor and Employment, saka ng mga ahensya ng gobyerno, yung trabaho niya, na mag-inspeksyon, di malalaman nyo sana na ganito ang kalagayan ng mga manggagawa. At kung mabisita man, hindi talaga nire-report yung aktwal at tunay na kalagayan ng mga manggagawa. Ang aminin nyo na lang, pinipili nyo na magpakabulag sa kalagayan ng mga manggagawa at proteksyonan ang interes ng mga malalaking mga negosyante. Kaya nga, di ba, ang tawag sa inyo, Department of Labor and Employer. At ikaw, Secretary Benny Laguesma, ang tawag sa'yo, Secretary of Employer. Kaya mga boss, itong pronouncement ni PBBM, okay yan, good news yan, makakatulong yan sa atin ng mga manggagawa.
Pero kung puro amnesty na lang at hindi mapapanagot itong mga abusado na mga employer, parang wala rin. Kung patuloy na magiging inutil itong Department of Labor and Employment, habang buhay na lang reklamo ng mga manggagawa na hindi nababayaran yung kanilang government-mandated benefits. Kaya mga boss, nag-file na tayo ng resolusyon na agarang nagpapatawag ng investigasyon tungkol dito sa laganap na hindi pagbabayad ng government-mandated benefits ng mga manggagawa. At sa pagbabalik o resumption ng session ngayong January, pagsusumikapan natin na maitulak at maisulong yan sa Committee on Labor and Employment sa House of Representatives. So yun lang mga boss, laban lang tayo. Okay mga kababayan, mga ka-5-9, at sa mga ka-5-9 natin dyan, kung narinig nyo na yung video, at ako po yung nakasupport dito, no, kay Ili, no, kung saan ito yung busis na mga kamanggagawa or manggagawa. Dahil nga, kumbaga, siyempre, kung saan yung nasa tama lang tayo, no? Kasi yung iba, naiinis na dito kay Mr. Ili kasi nga tinitira niya yung mga kapwa niya, politiko. Normal yon, kahit sinong tirahin niya, okay lang yon, basta nasa tama siya. Kasi nga, ang pinagtatanggol niya, tayong mga Pilipino, tayong mga manggagawa. So yun, kaya susuportahan natin. So ikaw ka-5-9, nakasuporta ka ba dito kay kamanggagawa party list? So nakikita nyo naman, lahat ng mga may reklamo, tinatanggap nila at sinusuportahan nila at tinutulungan nila. Susuportahan natin ito kasi nga para sa atin ito mga kamanggagawa. Hindi tayo magpadala sa politiko, no? Walang politika or politiko dito. Kailangan makikita natin kung ano yung ginagawa niya para sa atin. Kailangan makita natin kung ano ginagawa ng mga inihalal natin para sa atin na makakatulong sa atin. Siyempre, no? So dahil ito, ang issue dito, yun nga yung mga kinakaltasan ng PhilHealth na kung saan ito ngayon, sa amin lang ito sa pinakamababang sweldo na kung saan nasa minimum, no? 382.25 pesos ang kinakaltas bawat sweldo. Napakalaki po niyan. So ang tanong niyan, hindi naman natin na hinihilinga na magamit natin sa isang taon-taon o sa buwan-buwan, no? Siyempre, magagamit mo kasi yan pag nagkasakit. Ang masaklap pa rito, kung kukwintahin mo yung 382, no, per sweldo, napakalaki po niyan sa isang taon, no? At ito ang masaklap dahil kapag ikaw ay na ospital or ginamit mo sa ospital, pinakamalaki na yung parang 15,000 or 18,000 ang pwede mo makuha dito, no? At syempre, kung katulad nga natin, no, ako, hindi naman tayo lagi nagkakasakit, di tayo na ospital, minsan, talagang hindi natin nagamit yan, no? So, saan kaya napunta yung pera na yun? Pero, doon naman sa mga sakitin, yung imposible naman siguro na buwan-buwan kang makonfine sa ospital or magamit mo yung PhilHealth mo. Panalo ka dyan, no? Pero sa mga katulad nga na hindi naman sakitin, wala naman talagang talo, no? At yun na nga, ang masaklap pa dyan, doon nga sa issue na video na ito na kung saan yun yung mga hindi nire-remit or hindi hinuhulog yung kinakaltas sa atin. Kaya mga ka-5-9, i-check nyo yung payslip nyo or i-check nyo kung kinakaltasan ba kayo ng PhilHealth. At ang tanong, i-check nyo kung hinuhulog ba yung PhilHealth na yan. So yan po. At masaklap pa dyan, mayroong mga agency na wala ka namang PhilHealth number pero kinakaltasan ka. I-check nyo maigi mga ka-5-9. Dapat maging maalam na tayo ngayon. So yan, hindi ako dito okay sa PhilHealth na ito na kung saan napakalaki, no? Na kung saan hindi talaga dapat. Siguro liitan lang ng konti yan, no? At kung hindi man, gawing pwedeng i-loan katulad ng ISIS at saka Pag-ibig. Dahil yung ISIS at Pag-ibig talaga napapakinabangan natin dahil nakakapag-loan tayo doon na kung saan nagagamit natin yung pera natin. Pero dito sa PhilHealth na to talagang hindi siya nagagamit dahil hindi naman tayo buwan-buwan nako-confine. Hindi naman tayo taon-taon nako-confine. Hindi man natin hinihiling yun pero common sense lang gagamitin natin dahil nga oras na ginamit mo rin siya, hindi sapat yung binibigay sa atin, no? Kaya yung ating mga kababayan pag nagkasakit talagang utang dito, utang doon. Kaya nga ang iba masubok pa nila yung kay Bongo, masubok pa nila yon na kung saan nakakatulong daw talaga yung Malasakit Center. Marami nang nagsabi at marami nang nakasubok doon. Pero ito kasi, ibang usapin tong PhilHealth dahil nga kinakaltas sa atin yan. Dito masakit dahil nga kung hindi hinuhulog ng iyong kumpanya. So yan po, no? At itong video na ito, pwede kayong manalo dito, mga ka-5-9. Kahit sino, kahit hindi ka 5-9, i-share nyo lamang yung video na ito at irarapol natin ito sa February. Kayo po ay mananalo ng 10 tig-100 at 2 tag-500 at 1,000. Yan po yung pinaka big prize natin. Kaya
Si Kuya Isko Official po ay tumatanggap ng mga sponsor. Kaya sa mga mag-sponsor dyan, welcome po dito, no? PM nyo lang ako kung may gusto mag-sponsor dyan. At siyempre, reflex natin yung inyong channel dito. So, yan. Dito lang po yan sa ating channel, no? Kuya Isko Official. Search nyo lang sa YouTube channel yan. Kuya, tapos Isko Official. Puro big letter ang unang letter dyan. Lalabas na po yan. Paki-like and share and subscribe. At siyempre, yung ating isang channel, Gwapong Biyahero TV. At siyempre, yung ating isang Facebook na ito na kung saan Charles Francisco na tayo po ngayon ay 22 followers na. Maraming salamat sa mga nag-follow at nag-share at nag-subscribe sa ating mga upload video. Kaya patuloy nyo lang i-share yung video natin. At kayo naman din ay mananalo pag kayo nag-share sa video na ito. Kaya patuloy nyo lang. Patuloy lang pag-suporta. Maraming salamat sa inyo lahat. At shoutout po sa ating mga MCAPS family, no? Sa ating mga event security family. Shoutout sa inyo at maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat at mabuhay. Siya si Gwapong Biyahero TV, kasama